Marahil kung inyong masasariwa, tayo ay nasa ika-15 na stanza at ito ay sa aklat ng Psalm 119. Meron tayong sinusunod na Hebrew alphabet at ngayon ay nasa alpabeto tayo ng Samek at Ayin. Ang Psalm 119 ay binubuo ng 22 Hebrew letters at ang isang uh, dinisenyo ng mga awit na ito o ng psalmist na ito ay sa bawat letra ay meron siyang nais na ituro at idiin. Kaya't hindi lamang yan alpabeto, kundi yan ay mayroong tema na kanyang niloob kung papaano at kung bakit ito na ilagay sa buong kabanata. 176 verses ang chapter na ito. At ito ay maaring masabi nating compilation ito ng mga iba't iba na mga nabasa na natin at ito ay distributed sa buong aklat ng mga awit o aklat ng Psalms o kaya ito ay naisulat at nabigkas sa ibang bahagi ng matandang tipan. At ngayon sa umagang ito ay nais kong tignan natin simula sa talatang 113 ng Psalm 119 hanggang sa 128. At nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang mga talatang ito. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan. Ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Ikaw ang aking kalasag at dakong kublihan. Ang iyong salita ang aking inaasahan. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Alalayan mo ako ayon sa iyong pangako upang mabuhay ako. At huwag mo akong hiyain sa pag-asa ko. Alalayan mo ako upang ako'y maging ligtas at laging magkaroon ako ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan, sapagkat ang kanilang katusuhan ay walang kabuluhan. Inalis mo ang lahat ng masama sa lupa gaya ng basura, kaya't iniibig ko ang iyong mga patotoo. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo, at ako'y takot sa mga hatol mo. Aking ginawa ang tama at makatuwiran. Sa mga umaapi sa akin ay huwag mo akong iwan. Maging panagot ka sa ikabubuti ng iyong lingkod. Huwag mong hayaang apihin ako ng mayabang. Nanlalabo ang aking mga mata sa paghihintay sa pagliligtas mo at sa iyong matuwid na pangako. Pakitunguhan mo ang iyong lingkod na ayon sa iyong tapat na pag-ibig at ituro mo sa akin ang iyong mga alituntunin. Ako'y lingkod mo. Bigyan mo ako ng kaunawaan upang ang mga patotoo mo ay aking malaman. Panahon na upang kumilos ang Panginoon sapagkat ang kautusan mo ay nilabag. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa ginto, higit kaysa dalisay na ginto. Kaya't ang aking pinapahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay. Kinasusuklaman ko ang bawat huwad na daan. Pagpala po tayo sa kaniyang salita. Nababasa nyo sa aking likuran ang pamagat ng aking pangangaral,
na isang buhay kung papaano tayo magiging, kung sa Tagalog ay dedikado, tama ba yung aking Tagalog? Kung papaano tayo maging deboto. Ang isang salitang deboto ay alam nyo na ang ibig sabihin. Meron tayong mga deboto kada araw na Miyerkules, deboto kada araw ng Huwebes, deboto kada araw ng Biyernes sa isang relihiyong malahigante. At yan ay talagang kanilang ginagawa. Kaya, what does a life of dedication to the Lord mean? Ano ba ang ibig sabihin natin kapag sinabi nating I am dedicated to the Lord? O ang buhay ko ay talagang inaalay ko sa Panginoon? Well, unang-una, a simple definition will mean that it is living, ito ay isang pamumuhay that aligns with spiritual principles and values. Ang buhay natin ay ating idinadaan at tayo ay tumatahak sa mga espiritual na katuruan ng salita ng Diyos. At ito ay makikita rin sa ating mga pag-uugali at ating mga pamumuhay. Kaya masasabi natin that a life of dedication to the Lord is about seeking, nandoon yung patuloy na paghanap natin ng kaisipan ng Diyos. Ito ay maari nating maidugtong dito sa awit 105 doon sa verses 105 and following nang sinabi ng mga awit na ito sa 105 talata na ito, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ngayon, ang pagpapahayag dito, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita para hindi maging magulo sa isipan ng mga tao. Kung minsan ang dahilan kung bakit ayaw ng mga taong basahin ang Biblia, ang sabi nila, mababaliw ka lang dyan. O kaya masisira lang ang iyong isipan dyan. O kaya magulo yan. Mahirap maunawaan. I beg to differ. I beg to disagree. Dahil ang Biblia ay isang ilawan. Walang ilawan na ikaw ay maliligaw. At ito ay liwanag at ilawan. Ibig sabihin, ikaw ay bibigyan ng tamang direksyon. Kaya binigyan ka ng liwanag para makita mo ang tamang landasin ng iyong hahakbangin. Kaya masasabi natin that a life of dedication to the Lord is about seeking to align our thoughts sa kaisipan ng Diyos. At ang intensyon natin ay maging nakapako o ito ay maging alinsunod sa kalooban ng Diyos. A life that is dedicated to the Lord ay masasabi natin na mayroon tayong pagnanais. And I think I would use the word yung striving. Dahil pag nabanggit natin yung word o nababanggit ang word na strive, yan ay hindi isang bagay na parang namamasyal ka sa isang magandang lugar o ikaw ay naglalakad sa mall na nag-e-enjoy ka kasi konti lang ang tao at malamig ang air conditioning unit, mabango, malinis, para bang kasabang it's just like a walk in the park. Hindi ganito ang salitang strive. Ang salitang strive ay mayroon tayong ginagamit na nag-e-exert tayo ng ating lakas at ng ating kapangyarihan to grow closer to God. Alam nyo, ang pagiging isang mananampalataya, ang pagiging isang Kristiyano, ay hindi isang madaling buhay. Kung kaakala ng iba ay katulad ng, yung, ewan ko kung kayo ay dumaan sa charismatic church noon, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya kung ikaw ay isang mananampalatayang bago, o kaya ito ang isang paanyaya ng mga nandito sa ganitong paniniwala, alam mo, kaya mabigat ang iyong buhay, kaya lagi ka maraming problema, hindi ka Christian eh. Pag ikaw ay naging Christian, sasabihin ko sa iyo, mawawala ang problema mo at ikaw ay magiging masayang tunay. At yan ay isang maling katuruan. Dahil to be dedicated to the Lord, ang buhay na mayroong pag-aalay sa Diyos ay mayroong
sikap, merong dedikasyon na talagang susundin natin ang kalooban ng Diyos. At tandaan natin, mayroon tayong kaaway sa mundong ito. Spiritual na kaaway na di nakikita. At meron din tayong kaaway na mga natural na nakikita. At dalawa ang ating kaaway. At ang mga kaaway natin na nakikita ay mga anak ng di nakikitang kaaway. Minsan ang akala natin ay parang nangyari lamang na sa simpleng usapan ay nakipagsuntukan na tayo. Alam niyo, ibig kong sabihin, kung kayo driver, usong-uso na ngayon yung road rage. Yung tinginan lamang at biglang bababa sa sasakyan at magsusuntukan na, saan nagsimula yun? Ang sasabihin mo, kaaway ko yung driver na anong tawag, kamote. Diba? At kaya yun. Pero ang totoo, naisip ba natin na merong spiritual enemy na nagbigay doon sa kamote driver na yon na ikaw ay hinamon at ikaw ay ibinaba at nilait ka at ikaw naman si Mr. Jim at magaling sa self-defense, naisahan mo siya. Pero ano ang nangyari? Na-iskandalo at lalo na ngayon na paligid na tayo ng CCTV, di ba Christian yun? At nagpa-flying kick pa. Ba't minsan ay masasabi nating yung kasabihang nasa huli na ang pagsisisi, nakita niyo yung point? A life of dedication to the Lord is striving to grow closer to God. Hindi ito minsanan at sasabihin mong, I'm good. Okay na ako. Katunayan, a life of dedication to the Lord is a personal and ongoing journey of faith and ongoing devotion. Kung minsan mababasa natin sa Bible ang salitang kayo ay lumakad ng tamang paglakad ayon sa pagkatawag sa inyo. Ang ibig sabihin talaga nun ay ito ang inyong pamumuhay. Kayo ay mamuhay. Ang buhay ay isang paglakad. Maintindihan natin kung bakit paglakad. Lalo sa mananampalataya, doon lamang ay makikita na natin that it is an ongoing journey of faith. Lagi tayo nakakarinig ng a life of repentance. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lamang minsan nagsisi. Ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay ng patuloy na paghingi ng kapatawaran sa ating kasalanan sa Diyos. At ang buhay ng isang Kristiyano ay isang paglalakbay. It is a journey of faith. Kaya pag tinanong natin, paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano? Well, pag nabasa natin ang Efeso 4:1, sinasabi na mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin. Si Apostol Juan ay nagsabing, mamuhay kayo ng ayon sa liwanag. Dahil ang Diyos natin ay liwanag, ang kaniyang mga anak ay mamuhay ayon sa kaniyang liwanag. Sa matandang tipan, ang propetang si Mika ay nagsabing, what does the Lord require of you? At ito ang sinabi ni propeta Mika, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. At ito ang nais kong makita natin sa umagang ito kung paano tayo tinuturuan nitong mga awit na ito sa mga talatang ating binasa simula sa verses 113 hanggang sa 128. Dahil narito ang concern ng mga awit na ito na siya ay mamuhay ng merong dedication sa Diyos. Yung inaalay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At dahil dito sa kanyang naisin, ay meron siyang mga binanggit.
Nais ko maipangaral sa ating kalagitnaan dito, kung nais natin talagang masabi nating inaalay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon, we must determine to do it. Alam nyo yung we walk our talk, yung sinabi mo, gampanan natin, panindigan natin. At ito ang isang bagay sa panahon natin ngayon na ang salita ay nagiging empty. Wala nang saysay. Dahil ang panahon natin ngayon ay kahit ikaw ay nangako, sumumpa ka pa, at masabi mong cross my heart. Yung bata, di ba, Pexman, cross my heart. Ngayon ang punto ay nawawala na itong iyong pinangako. At kung sinasabi natin na gusto kong maging delikado sa Diyos or gusto kong ialay ko ang aking buhay, ang sinasabi natin ay hindi tayo nakikipag-diskusyon at debate sa Diyos. Sinabi ng Diyos, ako'y susunod. And so we must determine to do it. Alam niyo kung bakit a life a life of determination to the Lord, sapagkat sabi ko nga ang mundong ito ay napapalibutan ng kadiliman ng kasalanan. Magmula ng ang unang magulang natin ay sumuway sa utos ng Diyos, ang mundong ito ay ibinigay ni Adan kay Satanas. Ngayon kuminsan pag sinabi natin, paano nangyari yun? Meron ba tayong nabasa sa Bible na binigay ng Diyos o binigay ni Adan ang kanyang buhay kay Satanas? Tandaan natin, ang utos ng Diyos kay Adan, si Adan ang magiging representative ng Diyos sa mundong ito. Si Adan ang magpapalago, magpapadami, magpapaganda ng mundong ito. Kumbaga si Adan ang siyang vice regent. Siya ang magiging representative ng hari sa buong mundong ito. Ang hari ay walang iba kundi ang Diyos. At si Adan ang inilagay ng Diyos, nilikha ng Diyos si Adan ayon sa kanyang wangis, in the image and likeness of God, para siya ang maghari sa mundong ito. Ano nga, minsan sa mga turo sa mga Bible, sa mga bata, ay parang napakasimple ng kasalanan ni Adan. Hindi kasi sumunod sa Diyos at kinain yung mansanas, yun, nagkasala na si Adan, buong mundo'y nagkasala na. Mansanas? Sa mansanas lang tayo nauwi at nabagsak ng kwento. Pero tandaan natin, nang nilikha ng Diyos si Adan, wala siyang kasalanan. Kaya yung pagpapahintulot ni Adan na matukso ng ahas ni Satanas ang kanyang asawa at ang pagkain din ni Adan ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy ay desisyon niya yun kahit wala siyang kasalanan. Kaya yun ay isang mabigat na kasalanan na nawa makita natin kung bakit nahulog ang mundong ito sa kasalanan. At ngayon, ang buong mundong ito ay nasa pagkilos at napakalakas na impluwensya ng Diablo. Hindi natin ito may tatatwa. Tinawag si Satan na the God, letter G, small letter G, the God of this world. Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, ay naroon ang mga estratehiya at schemes ni Satanas para ang kaniyang naisin ay lumawig at mas marami pa siyang madala sa impyerno kasama niya pagdating ng panahon. And so, yung determinasyon natin na tayo ay mamuhay para sa Diyos, ito ay maraming kontra at pagpipigil. Maraming opposition ito sa ating buhay. Kaya nga sabi ko, hindi ito masayang tunay palagi. Kaya nga, ang isa sa marinig ninyo sa mga umurong na at tumalikod na at di na natin nakasama, akala ko ba ang sinasabi, kapag ako'y naging Christian, kapag ako'y sumama sa inyo, mawawala na yung problema ko, mababayaran ko yung utang ko, yayaman ako, at magiging masaya kaming tunay palagi.
Ang totoo nung sumama ako sa inyo, lalong nagkamalas-malas ang buhay ko. Dito sa ating talatang binasa, meron tayong makikitang 2 punto na gusto kong ipangaral sa atin kung papaano tayo makapamuhay ng merong determinasyon at dedication sa ating Panginoon. Masdan niyo ang unang talatang ating binasang verses 113. Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang isipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Ikaw ang aking kalasag at dakong kublihan. Ang iyong salita ay aking inaasahan. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Paano yung malalaman ng isang taong mayroong pag-alay ng kanyang buhay sa Diyos? Doon sa unang talatang yon ay meron na kagad tayong makikitang iniibig niya ang salita ng Diyos. Well, ang kautusan ay ang ibig sabihin niya na ang salita ng Diyos, nababago-bago lamang ang usage, but yan ay sumesentro ng salita ng Diyos. In fact, ang buong Psalm 119, ang talagang focus niyan ay ang pagpapahalaga at pagmamahal at naising sundin ng salita ng Diyos. Kaya, paano natin makikita ng isang tao ay masasabi nating may dedikasyon sa Diyos? Well, narito ang kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Narito sa verse 15 na kanyang sinabi na nais niyang sundin at ingatan ang utos ng Diyos. At kanyang kinikilala na ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Doon lamang sa first 3 verses ay makikita na natin ang description ng isang taong mayroong pagpapasakop at pagmamahal at dedication to the Lord. Kaya paano natin maisasagawa ang pamumuhay natin na tayo ay maging deboto o nandun yung ating dedication sa Diyos. Unang-una, sabi ko nga, nabanggit ko kanina, we must determine. Kinakailangan, umpisa pa lamang, ay naroon ang sinasabi nating, I will obey, follow, live your word. Umpisa pa lamang. Paano ba tayo, natatandaan ba ninyo kung paano tayo noong una tayo na born again? Ano ang mga unang mga lumabas sa ating mga labi? Of course, sinasabi natin, Lord, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Paano tayo na born again? O kaya, bago tayo na born again, ganito bang nangyari sa atin? Biglang nagsulputan lahat ng mga kasalanan natin. Alam mo, hindi tayo nagsasalita. Pero lumalabas lahat sa isipan natin. Ito ang mga bagay na ginawa kong, na nakapagbigay ng galit sa Diyos, na ako'y tumalikod sa Diyos. Ako yung makasalanan, ako yung masamang tao. Hindi natin mabilang ito sa ating 10 daliri, pati kamay at paa. Marahil, isa lang ang masasabi natin, patawarin mo ako, Panginoon. Minsan, sabi ng isang mangangaral, isa-isahin nyo yung inyong kasalanan at sabihin nyo sa Panginoon. Ang sabi ni Nakopo, hindi ko po kaya, Pastor. Bakit? Hindi mabilang. Sumagot ng pastor, ganun ba? O isa lang ang sabihin mo, patawarin mo ako sa aking kasalanan. And that's it. Dahil kinausap ka ng Espiritu Santo, nilagay sa konsyensya mo at pinaliwanag sa iyo, naka-spotlight pa marahil ang kasalanan mo. At pangalawang maaring sinabi natin, simula sa araw na ito, ako'y susunod sa iyo. Nakita ba ninyo kung gaano tayo kainit sa Bible study nung araw?
Ngayon kasing lamig na, kasing haba na ng panahon. Kaya kapag sinasabi nating a life of dedication to the Lord, there must be a determination to obey the Lord. Sundin ang salita ng Diyos, kahit ano pa man. If we are to live for God, we must determine to obey. To obey God. Sabi ko nga, kahit ano pa man. Kahit ano pa mang pang-awit o panghikayat ng demonyo sa ating laman. Minsan, kung titignan natin, paano ba tayo tuksohin ng Diablo? Well, unang-una, meron pa tayong natitirang kasalanan sa atin. Konting kalabit lang ba, nanginginig na yung ating laman. At yes, dear, I'm there. Nakita niyo kung bakit? Kailangan natin ng determinasyon. Lalo na, ang pamamaraan ng Diablo, kabisadong-kabisado niya ang kahinaan natin. Yung mga enticing words, enticing music, para bang yung tukso napakagandang pakinggan. Hindi ito parang sirena ng ambulansya. Alam niyo yung ang ewan ko, pag ako'y nakarinig ng sirena ng ambulansya, ang unang-unang nasa isip ako tumabi. Tumabi at hindi sumunod sa kanya dahil of course, alam natin emergency 'yon. Pero walang sirenang magandang pakinggan sa tenga. Ang magandang pakinggan ay yung nakaka-relax. Pero itong nakaka-relax ay dapat na pag-isipan natin mabuti kung ito ay tuksong nilalapit tayo sa kasalanan at inilalayo tayo sa Diyos. Ito ang kanyang sinasabi sa atin ng mga awit na ito. Iniibig niya ang ang salita ng Diyos. Pangalawa, dito sa verse 13 lamang ay kanyang sinabing kinasusuklaman niya ang mga taong may salawahang kaisipan. Yung salitang salawahan saan nyo ba narinig madalas yun? Salawahan ka. Anong ibig sabihin ng salawahan? Medyo malalim na Tagalog Ito ay patungkol sa asawang hindi tapat. Tama ba? Salawahan. At hindi ko alam kung tama yung pagsalin sa Tagalog. Pero sa English Standard Version, double-minded. I hate double-minded. I hate double-minded people. Ito ang pagpapahayag ng mga awit na ito. Pag sinabi nating salawahan, ay may asawa ka at may inaasawa ka pa. Tama ba? Yun ang salawahan. So meron kang sinasabi mo sa asawa mong, mahal kita, pero mahal ko rin siya. At kapag nalaman ng asawa, salawahan ka. Hindi ka tapat. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka dedicated sa akin. And so, ikaw ay may dalawang isip. Yun ang ibig sabihin. May dalawang isip ka. Hindi ka isa lamang naisipan. Kumbaga, dumadaan ka dito, dumadaan ka rin dito. Ano itong sinasabi ng mga awit na ito? Kinamumuhian niya ang taong may dalawang opinyon. Alam niyo, itong double-mindedness na ito ay maaaring makita natin to sa pangyayari nung hinamon ni Prophet Elijah ang mga Israelita na mayroong silang pagkiling at sumusunod na sa mga false gods at mayroong mga false prophets. Ito yon.
yung two opinions na salita. Nang si Elijah ay nakipaghamon sa mga Israelita sa bundok ng Carmel. Itong sinabi niya, mamili kayo kung sino ang inyong Diyos. Kung ang inyong Diyos ay ang Diyos ng Israel o si Baal ang inyong Diyos. Bakit sinasabi ito ni Prophet Elijah? Dahil ang Israelita ay naging Israel dahil sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, at sa Diyos ni Jacob. At maliwanag na ang Diyos ni Abraham ang nagligtas sa kanila sa kamay ng Paraon. At sa kahabaan ng kasaysayan ng Israel, ay may dumating na ibang Diyos-Diyosan. At ngayon, nasa panahon tayo ni Elijah, at ang mga Israelita ay sumasamba sa Diyos, naghahandog sila ng kanilang animal sacrifice, sumasamba rin sila sa pamamaraan ng paghandog kay Baal. Nakita niyo yung point? Ito yung salawahan. Dalawa ang kanilang sinasamba. These are the people who want both God and the God of this world, o kaya ang false God. Ito ang mga taong sigurista. Alam niyo, ibig ko sabihin, para walang kawala. Sundin ko ito, sundin ko rin ito. Bumagsak man ito, meron pa ako nito. Bumagsak man ito, meron pa ako nito. Ano ang tawag yan? Sigurista. Parang yung narinig natin kanina sa ating scripture reading, na ayaw nilang lumawig at lumawak. Maliwanag ang utos ng Diyos. Go into all the world. Punuin niyo ang mundong ito. Ito sinabi ng Diyos kay Adan, inulit niya kay Noe. At anong ginawa ng lahi ni Noe? Huwag na tayong maghiwa-hiwalay. Hindi natin alam kung ano ang naroon sa horizon. Magsama-sama na lamang tayo. Ito bang mga awit na ito ay, ano ba ang tawag doon? Mapanlait? Dahil kanyang kinukutya, kanyang dinadown ang mga taong salawahan? Yung bang sinasabi niya, yung bang nakikita natin na ang tingin niya ay mataas siya at itong mga salawahan ay mabababang uri ng tao dahil sinabi niyang kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit ang sabi niya, iniibig ko ang iyong kautusan, Diyos. Ito ba yung taong worldly kayo pero ako banal? Meron ba siyang ganitong attitude? Kasi pag binasa natin ang mga succeeding verses, ikaw ang aking kalasag at dakong koblihan, ang iyong salita ang aking inaasahan. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Tingnan niyo ang verse 116. Alalayan mo ako ayon sa iyong pangako, upang mabuhay ako. At huwag mo akong hiyain sa pag-asa ko. Alalayan mo ako upang ako'y maging ligtas. At laging magkaroon ako ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Bakit sinasabi niya, alalayan mo ako, Panginoon? Bakit niya sinasabing na siya ay huwag mapahiya? Alam niyo bakit? Dahil siya rin mismo ay salawahan. Ito ang isang mananampalataya na mahal ang Diyos, pero double-minded in times. Ulitin ko. Ito ang isang nagmamahal sa Diyos, ginagalang ang Diyos, nandoon ang pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos. Pero may pagkakataon, pag siya ay nasa harapan ng paghamon ng kanyang pananampalataya,
buti ng dalawang posisyon para sigurado. Nakita niyo yung point? Naring din natin nakita sa verse 113 na kasama siya doon sa pagiging salawahan. Ngunit naroon ang kanyang pag-amin. Dahil kung hindi siya humihingi ng tulong sa Diyos, perfect na siya. Bantayan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kapag laging nagko-compare tayo, ako'y makadiyos at ikaw ay makamundo. Well, maring tayo'y makadiyos at nakikita sa ating gawa ang pamumuhay na makadiyos. Pero sa bawat pagkakataon ba ay masabi nating 100% na hindi tayo naging salawahan o hindi tayo naging double-minded sa mga desisyon na ating ginawa. Ito ang makapagtuturo sa atin ng kababaang loob. Ito rin ang magpapaalala sa atin, bakit ba tayo naging matuwid sa mata ng Diyos? Sa gawa ba natin ito? O dahil sa gawa ng Panginoong Hesus? Kung mali ang turo, ang kabanalan ay nangyayaring gawa ng tao, hindi pangunahin ay gawa ng Diyos. Kaya nga't sinabi sa verse 114, ikaw ang aking kalasag at dakong kublihan. Ang iyong salita ang aking inaasahan, sapagkat kung wala ang salita ng Diyos, kapag tayo ay bumagsak at nahulog sa tukso dahil sa ating pagiging salawahan sa isipan, mawawala na ang joy at kapayapaan sa atin. At papaano mare-restore sa isang Kristiyano ang joy and peace sa harapan ng Diyos? Well, nariyan ang kabuuang salita ng Diyos lalo sa bagong tipan na ang Diyos ang nagpasimula ng pagkatawag sa atin, ang Diyos din ang magtatapos. Ngunit, hindi ibig sabihin ang lahat ay ipagkakatiwala natin sa Diyos at humiga na lang tayo at kapag tayo ay natuksot gumawa ng kasalanan, ang Diyos ang bahala dyan. Minsan, well, God is sovereign. Ang aking sanctification at kaligtasan ay gawa ng Diyos. Bahala na ang Diyos sa akin. I beg to differ once again. Alam niyo kung bakit? Totoo, ang Diyos ang soberanong Diyos na kumilos sa ating kaligtasan. Tayo ay napabanal at naging banal sa harapan ng Ama dahil sa gawa ng Panginoong Hesus. Pero, meron tayong makikitang mga imperatives sa Bible, meaning meron tayong mababasa sa Biblia na mga utos ng Diyos kung papaano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. It is true na tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ang kabanalan natin ay sa biyaya ng Diyos. Pero paano tayo mamumuhay? Paano tayo lalakad? Steady? Kaya nga sabi ko nga kanina, ang buhay, a life of dedication to the Lord, ay parang naglalakad. Meron tayong isang matibay na doktrina sa 5 points of Calvinism natin, yung letter P, perseverance of the saints. Ang pananatili ng mga banal. Yun lamang. Pag nakita natin ay meron na tayo makikita ritong mga imperatives, meaning mga utos sa Bible. Maraming utos sa Bible para sa atin. Pero,
Para sa akin, ang intindi ko dito, yes, na dapat tayong mag-persevere bilang mga anak ng Diyos. Pero kung ibabalanse ko ang pagiging soberano ng Diyos sa aking kaligtasan, ay maaari kong matawag itong double perseverance. Ba't ko sinabing double perseverance? Dahil tayong bilang mga anak ng Diyos ay patuloy na kinakailangang kumapit sa Kanya. Sundin ang Kanyang salita. Pero dahil sadyang napakahina natin at napakadali nating matukso, napakadali nating madapa. Kaya nga't kailangan natin ang tulong ng Diyos. Napansin ba ninyo na Kanyang tinawag sa verse 115, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Bakit? Bakit nga sinasabing, "Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan"? Nung panahon ko, merong sikat na kanta. Hindi ko alam kung si Eva Eugenio ba yun. "O tukso, layuan mo ako." Tama ba ako? Sa matatanda, Eva Eugenio, o tama daw. Pero hindi ko kinakanta yun kasi pambabae yun eh. Nakita niyo kung bakit sinasabi niyang, "Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan." Huwag kang lalapit sa akin, yayakapin kita. Yun ang ibig sabihin noon. Pero tingnan ninyo, kung bakit niya sinasabi yun, mayroon siyang pag-amin, ako'y marupok, ako'y mahina. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Ano ng kanyang paghingi ng tulong? Diyos ko, tulungan mo ako. Kaya sa perseverance of the saints, ganito ang aking pagkaunawa, nananatili tayo, kumakapit tayo sa Diyos. But on the other hand, at itong mabuting balita, ang Diyos ay hawak-hawak tayo. Alam niyo bakit? Itong pag-asa natin mga Kristiyano, mga kapatid. Tayo, napakadali nating magbago ng pag-iisip natin. Bigyan ko kayo halimbawa. Nag-Lord's Day kayo buong araw. Paglabas nyo, hallelujah, pag-uwi sa bahay, tama ba ako? Lord, patawarin niyo ako sa kasalanan ko. Paglabas sa bahay, yung kasalanan sinasabi mong patawarin mo, ginagawa mo uli. Ilang beses. Kaya, sabihin natin, well, hindi ako nakapanatili dahil bagsak ako kagad. Hindi pa nga tapos, hindi pa lumulubog yung araw ng Lord's Day, ang dami ko ng failures. At ito ang good news. Ang Diyos natin, hindi nagbabago ng isip. Our God, our Lord, our Savior, is not a double-minded God. Kaya ganito, siguro, kung if I would illustrate, hawak natin ng Diyos, hawak din tayo ng Diyos. Pero madalas, bumibitaw tayo sa kamay ng Diyos, tama? Nahuhulog tayo sa kasalanan, tama? Nakagagawa tayo ng kasalanan, tama? At kung minsan kasalanan ginagawa ng mga unbelievers na pangkaraniwan, tama? At nakabibitaw tayo dahil yung buhay natin ay hindi na dedicated to the Lord. At ang gawa ng buhay natin, talagang kung minsan ay walang-wala na. Alam niyo yung narinig natin yung patotoo ng kitang-kita ng mga unbelievers na may nagbago ba sa iyo? Bakit? Dati-dati, pagka Lord's Day, wala ka na rito eh. Ngayon, narito ka pa. O dati-dati, hindi mo ginagawa yan eh. Ngayon, dinidisplay mo pa.
And yet, sinasabi mong Kristiyano ka. Dati-dati ay pananalita mo ay di naririnig ang mga ganyang pananalita. Ngayon pa nagsalita ka, parang yung mga sinasabi mo nung araw na kinamumuhian mo. Ano nangyari? Nagbago tayo? Marahil, mas malakas ang tukso, mas malakas ang hatak, at dahil yan ang lagi nating kasama, naging isa na lang din tayo. Ano ang pag-asa? Ang pag-asa natin, ang ating Diyos. Ito ang sinabi ng mga awit, ang aking Diyos, ang pag-asa ko. Ang aking Diyos, ang siya mag-iingat sa akin. Yes, we must persevere. At kung bakit tayo nakakapagpatuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos is because of God's preservation sa kanyang mga anak. And that is God's grace. Hindi lamang tayo biniyayaan ng Diyos na tayo naligtas. Kuminsan, akala natin ang salvation ng Diyos at biyaya ng Diyos is a one-time. It is true. It is a one-time event. Binago ang puso natin, nanahan ng Espiritu Santo sa atin, nilagay ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Yan ay one time. Pero ang epekto niyan ay hindi one time. Kaya nga si James, nang sumulat siya sa mga Christians na scattered through all the world, yung persecuted Christians, ano yung tinuturo ni James sa practical matters? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. Hindi natin sinasabing, alam ko na yan, I'm done, my heart is good, my theology is good. What about your life? Kasi ang totoong salita ng Diyos, ang totoong doctrine, ang totoong theology will transform us. At hindi naman sinasabi sa Bible na 180 degrees turn. Pero araw-araw, may pagbabago. And I would like to close on this part. Ito ba ang ating desire? Na iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang kanyang salita. Nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Alam niyo kung bakit? Ang Biblia ay salita ng Diyos, di ba? Yun ang sinasabi natin. Pero ang tanong ko, nagbabasa ba tayo pa ng Biblia? Alam niyo kung ba't ko sinasabi ito? Dahil hindi natin pwedeng ilayo ang Diyos sa kanyang salita. Number one, may panahon ba tayong basahin, i-meditate, nguya-nguyain, unawain ang Bible? May panahon ba tayong manalangin sa Diyos, sabihin natin, buksan mo ang aking magulong isip, maunawaan ko ang iyong salita. Marahil, kung bakit nalalayo tayo sa buhay ng dedication sa Diyos, ay hindi na natin binibigyan ng panahon ang pagpapahalaga sa kanyang salita. Sino ang ating mga kasama? Most of the time,
Kung sila ay mga unbelievers, mas lalong kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng refuge, yung sinasabi sa verse 114, dakong kublihan. Kailangan natin ng kalasag ng Diyos. Refuge ay isang lugar kung saan tayo ay pinoprotektahan ng Diyos. Binibigyan tayo ng shelter ng Diyos. Kalasag, shield, ito ang proteksyon na para wag tayong tamaan ng mga pakana ng diablo sa buhay natin. Mayroon ba tayong pag-amin na kapag tayo ay nahulog sa kasalanan, sinasabi natin, kinasusuklaman ko itong ginawa ko ito. Alam niyo, kung di natin to nababanggit sa Diyos sa prayer, maaaring kaya mong tumingin sa iyong pastor, sa iyong brothers and sisters sa church, nang parang walang nangyayari. I'm okay, I'm good. Hindi ako nalalayo, hindi ako lumalayo sa Diyos. Pero alam natin, hindi natin kayang itago to sa Diyos. Tanong ko, sa ating prayer life, meron ba tayong pagdaing Diyos? Ilayo niyo ako sa ganitong buhay. Diyos, makalag nawa ako. Maputol na nawa itong aking mga maling gawain. Si Apostol Pablo, sinabi niya ito. Yung mga bagay na gusto kong gawin, di ko nagagawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, siya ang aking nagagawa. Sino makapagliligtas sa akin sa aking masama na kalagayan? Who can save me from my wretchedness? At kanyang sinabing, thanks be to God. Salamat sa Diyos. Sabi ko kanina, ang buhay natin ay hindi magiging dedicated sa Diyos if we are not determined to do it. Kung wala tayong determinasyon, at kuminsan kinakailangan sa ating prayer life ay may pag-amin tayong hindi ko na po kaya, Panginoon, itong aking napasok na pamumuhay. Tulungan niyo po ako. Tandaan natin, sinabi ni Jesus, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money, or both God and false gods. Are you willing to hate what God hates? Ito ang tanong. Maliwanag naman kung ano yung ayaw ng Diyos. Pwede ba nating sabihin, kinasusuklaman ko rin ito? At kaya mo bang sabihin na may kababaang loob? Tulungan niyo po ako. Hindi ko kaya ito. Ipakita niyo sa akin muli ang daan. At bigyan niyo ko ng kakayanan humakbang ng pagtalikod sa maling gawa. Kahit maikling hakbang. Bigyan niyo po ako ng kakayanan humakbang muli. Humakbang muli. Humakbang muli. Hanggang sa ako ay malayo sa pamumuhay na ito. Dahil tulad ng mga awit na ito,
Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Siya pa rin ba ang iyong Diyos? Yung Diyos na nagligtas sa atin. Sa mga hindi mananampalataya, hindi ito para sa inyo. Alam niyo bakit? Sa mga unbelievers, ang Diyos niyo ay ang Diyos ng kadiliman. Sa hindi mananampalataya, ang Diyos niyo ay si Satanas. Sakit ko magsalita. Pero sinabi ito ng Panginoong Hesus sa mga relihiyoso niyang mga kababayan, mga Hudyo, hindi ang Diyos ang inyong ama. Ang inyong ama ay ang Diablo. Yun ang sinabi ni Jesus. Dahil yung pamumuhay ninyo, yung ginagawa ninyo, ay yung ginagawa at puso ng inyong amang Diablong si Satanas. Kaya kung ikaw ay unbeliever, ang tanging iyong kinakailangan na ipanalangin, saklolo Diyos, ako'y makasalanan. Iligtas niyo ako sa marumi at madilim na pamumuhay na ito. Ilang tao na ang sinabihan ko ng lumapit ka sa Diyos, manalangin ka sa isang taong bago lang nakakarinig ng mabuting balita. Ang sagot, Pastor, hindi ako marunong manalangin. Sabi ko, kapag ka ikaw ay nasa bingit ng kamatayan at nalulunod, ano ang isisigaw mo? Saklolo. That would suffice. Help me God. Saklolo. Sa isang hindi mananampalataya, saklolo ang iyong hihingin sa Diyos. Sa isang mananampalataya na hindi makawala sa kasalanan, saklolo, aking Diyos. Kitang-kita natin na siya ay mananampalataya dahil tinawag niya sa verse 115, aking Diyos. Tulungan mo ako. Walang perfect sa atin hanggang ngayon. Pero iba-iba ang antas ng ating kabanalan sa mundong ito. Pero still, nararanasan pa rin natin ang pagiging salawahan ng isip. Kasi minsan, meron tayong mga desisyon na kahit alam natin, ito ang gusto ng Diyos, ito pa rin ang ginagawa natin. At kung tayo ito, napalalahanan tayo, mahal tayo ng Diyos, hindi nagbabago ang isipan ng Diyos. Ito ang aking, alam niyo, ito ang aking kapayapaan. Nawa itong inyong maging kapayapaan kapag kayo ay nagkasala. Ako'y lumalapit sa Diyos who changes not, na nagsabing, if you confess your sins, God is faithful to forgive us. At humingi tayo ng kanyang biyaya na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Marami pong salamat, Panginoon, sa narinig naming pangangaral na ito. Salamat dito sa mga awit na ito na aming binasa at pinag-aralan. Kung papaano kami akayin na mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Bigyan niyo kami nawa ng mababang puso na makita na ang pamumuhay ng isang Kristiyano sa mundong ito ay talagang kinakailangan ng determinasyon. Opo, totoong ang aming kaligtasan ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Kayo ang nagsimula, kayo magtatapos. Kaya't salamat at mayroon ng kasiguruhan ng aming kaligtasan. Ngunit ang gitna, ang pagpapatuloy at pamumuhay ay kinakailangan na naroon
ang mababang pusong magalak na sundin ang inyong salita. Ang dami niyo pong utos sa amin na inyong mga anak at sa mga panahon at bagay na di naming masunod. Bigyan niyo po kami ng spiritual enablement na masunod po namin ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.